uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon, pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. So ano pong interpretasyon natin dito sa pagkaka-aresto po kay Pokis? Kinasuhan po siya ng inciting to sedition. Unang-una po ay mariin naming kinupundina ni retired General Virgilio Garcia na isa rin tumatayo bilang abogado ni General Pokis ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So, we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Pangalawa, in response to your question, ma'am, ito po ay talagang very obvious na tinatakot po ng administrasyon na ito ang kanyang mga kritiko. Ito po ay ginawang sample si General Pokis na kapag ikaw ay nagsalita laban sa gobyernong ito, ito ang sasapitin mo, ikaw ay aarestuhin, hindi ka papakausap sa abogado mo at haharas ka at magsasuffer ka pati ang iyong pamilya. Ano pong nangyayari ngayon sa loob, sir? Nangyayari. Alam naman natin ang SOP ngayon. Medyo namalasta ko dahil doon sa airport kanina. Ang proseso naman ay sinusunod naman ang proseso. Pagkataon lang doon sa airport, medyo kinabahan, medyo baka magkaroon ng tension, kaya medyo deny-bird. Pero kasi nag-usap na kami dito, kaibigan naman natin ang hepe ng CIDG ng NCR. Ay, sa ngayon, ano ba yung SOP pag pumasok dito? Piano. Piano siya. That is part of SOP. Then, pagkatapos niyan, after ng activity niyan, pupunta na sa korte para magprensa. So, pag na-aprobahan yun, uwi na kami ng tahimik. Pero hindi pa tahimik ang bayan. Kasi mayroon pang ano ba yung problema? Flood control ba? Hindi yata flood control ang problema ngayon eh. Ang problema yata natin ngayon, hindi sila sumusunod sa batas. Yun yung problema natin. Ang mismong nagpapatupad ng batas, namumuno ng batas, ay hindi sumusunod sa tamang proseso. Diba? So yun ang problema natin. Hindi lang flood control ang problema ng bansa. Ang problema natin, ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinampanya ko noong before election, 6 million more or less ang itinulong ko. Pero naramdaman ko after 1 year, mukhang actually hindi ko tinatanggap yung salitang budol. Nagagalit ako sa mga kasama ko, budol. Pero after 1 year, parang narealize ko, parang totoo. So ngayon, magti 3 years na, ay talagang budol nga. Walang natupad sa pangako. So yun ang problema natin. Ang unang problema, ang ating Pangulo ngayon o ating administration sa ating bansa ngayon ay hindi sila marunong sumunod sa batas. Kaya sila ang problema natin. Hindi problema kami. Kasi kami ay karapatan lang natin na ipaglaban ang ating karapatan at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya kami lumalabas sa lansangan, gusto namin iparating sa taong bayan na dapat tingnan, kasi nga actually nung nandun pa ako kay Pangulong Marcos Jr., may kausap ako isang general na kasama ko, hindi ko lang babanggitin mo ng pangalan, pero pag nilaglag niya ako, babanggitin ko yung pangalan niya, na kasi nakita na namin magkakaproblema. Ang napag-usapan namin ay recall election. Yung recall election, ang isa na na-aprobahan dyan, yung San Juan City, Kisamura time yata yun. So karapatan natin magkaroon ng recall election or itulad natin doon sa kanyang ama. Ano ba yun sa kanyang ama? Di ba? Snap election na sinabi nila dinaya. Ako, hindi ako naniniwala noon na dinaya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako
nag-conclude kung talaga dinaya si dating Presidente Corazon Aquino. So, dalawa kasi ang tinitingnan ko. Opinion ko. Stop election or recall election. Kasi nga, alam niyo sa totoo lang, because of Marcos, na-divide ang Pilipino. Nahati tayo. Tayo mismo Pilipino, nag-away-away. Bakit nangyari ito? Alam niyo bakit nangyari ito? Dahil nga, yung sinasabi natin ng Pangulo natin, mahinang Pangulo, mahinang Presidente. Yun ang katotohanan. Kasi kung matigas ang Presidente, hindi tayo magwatak-watak. Sulit tayong Pilipino. Na ang pinaglalabanan lang natin, yung politika. Ngayon, parang personalan na tayo Sir, yung pagka-arrest ni General Pocis kanina, did you find any irregularity na pinatupad yung mga polis doon na parang... Okay naman, wala naman ako nakita. Kanina, medyo nagkaroon ng tension kasi sa ating isip lang na hindi tayo pabibigyan. Pabibigyan pala tayo kasi nag-usap kami nung hepe dito. Wala naman kanong tension. Miscommunication. Pagbigyan mo, ano ba yung hinihingi nyo, sir, na parang... Makausap ng abogado namin, si General Pocis, then, siyempre, para may maakumpanahan siya ng kanyang abogado. So, hindi nangyari, because of miscommunication. Pero wala tayong masabi sa CIDG. Ang aming sinasabi lang talaga, yung national government, talagang bangag ang pag-iisip. Pero sa proseso, nasunod ang proseso. Okay? Nandito na si Atty. Kasi, I'm retired journalist. Dating pwesto lang dating pwesto. Nililikod. Ito na susunod na resto yun Ako ba? Di ba? Huwag ka na umalis dito. Huwag ka na umalis. Hanapin ka pa. Ito yung babae. Babalang mga babalang mga cellphone para hindi maligalig. Okay? Ulilit lang. Dito camera, attorney, dito. Okay na po ito. Okay na yan, sir, okay na. Ay, attorney. Babalang cellphone. Silent lang tayo dito na yung dalawang lawyer magsasagot sa katanungan. Okay. Muna. Seniority. Moral lang ako. Attorney Topacio, ano pong interpretasyon natin dito sa pagkaka-aresto po kay Pocis? Kinasuhan po siya ng inciting to sedition. Unang-una po ay mariin naming kinukundina ni retired General Virgilio Garcia na isa rin tumatayo bilang abogado ni General Pocis ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So, we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Pangalawa, in response to your question, ma'am, ito po ay talagang very obvious na tinatakot po ng administrasyon na ito ang kanyang mga kritiko. Ito po ay ginawang sample si General Pocis na kapag ikaw ay nagsalita laban sa gobyernong ito, ito ang sasapitin mo, ikaw ay aarestuhin, hindi ka papakausap sa abogado mo at haharas ka at magsasuffer ka pati ang iyong pamilya. Sir? Attorney, kanina po nabanggit ni General Mercades, wala naman daw hong personalan. Tinupad lang ho nila yung utos ng court. Ano pong masasabi po nila? Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin na sinisisi si General Nartates, ano? Ang amin po sinisisi ang executive branch na winepolize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Pero attorney, sabi po, nag-aaklas daw po. Meron daw pong hinihikayat na pag-aaklas daw po si Pocis sa Sandatahang Armas po. Hindi na po kami kaya maaaring magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So, hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. Attorney, like... General Pocis.
Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. Attorney, bailable po yung kaso. Magkano po ang bail na inano 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan dito sir after magpiyansa. At sure na I-turn over ko mapapiyansa. na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, pagka na-comply natin yung requirement ng court, yung mga documentary requirements, at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arrange with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, ipaprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh, andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pocis, ni General Pocis na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin, sasampahan niyo ng kaso yung mga Natural. Oo. Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng mangidnap kayo na mangidnap pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung gano'n. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos ay iba-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si Sir Pocis? Ay, it's Anong okay. pahayag niya po? Medyo, alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo yun, nag-aalala ka na, siyempre, concerned din siya doon sa how the wife will feel. No? Kasi General Pocis he's been through a lot, all his life, serving this country. The medal yan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yun. Pero siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki pagka you think about how they're feeling para